Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, December 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, lahat ng details is nasa baba ng video na to. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito agad-agad magre-resonate sa inyo. Kung hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi ito para sa inyo. Tingnan natin para kay Cancer. December 2024. Napakarami naman. Parang dalawa tong ganito mo, kalesa. We have the Ram. May matigas ng ulo, aggressive person. Maaring related ka kay Aries. We have the Woman. Maybe you are dealing this woman. Maaring ikaw or karelasyon mo or friend. Also, we have the friend. Pleasure with a close friend. Maaring ito is your friend. Yan. Kung sino man yung babae na to. No, and also, maaring may friend, close friend na magpe-pleasure sa'yo. Also, meron dito na a journey either physical or mental. Ibig sabihin, meron kang buhat-buhat na isang situation. Dito. May mga pinag-iisipan ka. Maaring kung saan ang iyong journey or path, no? Dito, sa nakita ko dito. And the unicorn, use your intuition to make a beneficial change. Yan, baka eto yun, oh. Baka may mga gusto kang gawing journey, goals, ideas. Mag-trust ka daw sa intuition mo, no? Sinasabi dito. And we have the will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. May mga sitwasyon na parang paulit-ulit, dito. Yan, hindi ka makakapag-desisyon, tapos paulit-ulit siya nangyayari. Yan, baka maguguluhan ka sa path mo ngayon, mga desisyon, o anumang journey ang gusto mong gawin. Maaaring malilito ka, no? Na kailangan mo daw mag-trust sa intuition mo. Tingnan natin ang iyong first week, Cancer. Temperance. Second week, ano ba to? The Magician. Third week. The Two of Cups. Ano po yung fourth week niya? The Eight of Swords. May travel kayo? Parang may mga alis ako nakikita. The fifth. Wow, hindi maganda. Tignan natin na. Ano yung temperance in the first week ni Cancer? Alalala. We have the fire in Sagittarius, the earth in Virgo. Ano yun? About. Ano nangyari? Earth in Virgo. Okay. And we have the fire in Sagittarius. Aquarius, Gemini, in Libra. Air element. Okay. At the first week is meron ka daw isang bagay na meron daw isang sitwasyon na pinipilit mong balansehin or isang sitwasyon sa buhay mo na nagtsatsaga ka. Maring trabaho mo o karelasyon mo o anumang sitwasyon yan. Talagang lumabas si Journey, Ako nakita. Maring ito is paulit-ulit na nangyayari. Kasi nakita ko dito, parang you don't want to fight. Andito ka na lang, nagtitiis ka na lang kasi para lang kalmado, para lang payapa, para lang magkaisa, para lang tahimik. Ganyan. Ako nakita. Kumbaga na dito kasi yung sitwasyon na maaring ikaw, pinag-isipan mo na, ay, ang daming
Pupo ni mami. Anak? Maring ikaw na dito ka sa sitwasyon mo na pinag-iisipan mo na you want. Naghanap ka kasi ng solution. Maring sinisiyasat mo na yung sarili mo, naghanap ka ng katotohanan. Baga, andito yung urong-sulong siguro yung mga gusto mong gawin sa buhay. Either you want to withdraw or you want to retire with something in relationship or sa trabaho mo. Andito ka, no? Nakita ko rin dito na maring iba naman is you are recovering from a difficult situation na kailangan mo balansehin yung sarili mo. No, maaaring nagkaroon ng separation sa iba, either relationship or trabaho sa iba, ako nakita. Ay, nandito may nakita ko dito na nagkaroon ng paghihigpit either sa pera or paghihigpit sa pamilya. Ganyan. Nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng problema sa may problema sa pera, trabaho, pera. Kasi may burden ako nakita dito. Hindi ko lang alam kung bakit may tao na very cold sa'yo. No, may taong ikaw or someone ako nakikita dito. Parang siguro you feel broke dito. Ako na nakikita sa'yo, no? Kasi kung kayo is nagkahiwalay or nagkaroon o hindi ka na masaya, ganyan. Kaya mo pinag-iisipan yun every night na baka nagkahiwalay na. Ibig sabihin, nagkaroon pala ng separation. Ibig sabihin, nagkaroon ng separation. And then, maring may nagpabayaan kasi may parang handito kasi ikaw sa sitwasyon na ayaw mo na ipaglaban itong sitwasyon na to. Alam mo, ayaw mo na ipaglaban. Siguro nare-remanizing mo itong sitwasyon na to. Siguro yung iba sa inyo, at the first week, may mariremanizing daw kayo na isang sitwasyon na nagkahiwalay kayo, nag-away kayo, nagkaroon ng, kasi sabi may naghihigpit daw sa pera. May tao din na naghihigpit sa pera. Na tao nagkaroon ng maring family or kasama sa trabaho karelasyon to, no? So nakita ko. Kasi nakita ko dito na wala nang paglaban eh. Ayoko nang ipaglaban itong relasyon na to, itong sitwasyon na to, ganun. Maring naaalala mo na lang siya, ganyan, sa iba, sa inyo. Maring nare-remanizing mo itong sitwasyon na to. Baka dito is you are reminiscing the past situation mo sa buhay. Sa iba naman sa inyo is maaring magkakaroon kayo ng problema na related ang family mo, related ang money, related ang trabaho. Ganyan. O kaya, handito na rin yung sitwasyon na maaring ikaw is makaka-recover ka na sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng burden sa iba. At the second week is the Magician. Ibig sabihin, kung this is a relationship or sa trabaho, hindi siya stable. Hindi siya naging matatag eh. The Aries, Leo, and Sagittarius. Aquarius, Gemini, and Libra. Ano yan? About. We have the Earth in Libra, Earth in Capricorn. Yan, sinabi ko na. There's a new beginning sa'yo. No? Maybe you are manifesting. Yan. Pero yung nakita ko dito, meron kang ima-manifest or there's a beginning ng buhay mo at the second week na magpo-focus ka na sa sarili mo. Kasi magki-create ka na daw sa sarili mo dito at the second week. You're creating yourself in a new beginning ng buhay mo. Mas magpo-focus ka na sa sarili mo, ganyan. Mas pagtutuunan mo na yung sarili mo. No? Kumbaga, you create yourself again in a new you. May mga gagawin ka ng
isang bagay sa buhay mo. Maybe you will jump to your fashion. May mga idea na papasok sa'yo. May mga bagong idea na papasok sa'yo. Ganyan. Na para sa iyo. Ganyan. Iba dito is mag-iipon na raw kayo. Or you need to save money. Kailangan nyo ngayon dito is you need to take care of yourself dito, no? A beginning of focusing to yourself, structure ng sarili mo, and ito na yung creativity mo to structure o yung creativity mo na buuin mong pag-uumpisa ng pagbubuo ng sarili ito for the second week. Ako nakita, kahit na nagiging emotional ka. Maaaring may mga gagawin ka ng adventure, ganyan. Maaaring mag-iipon ka kasi may pupuntahan ka. O, basta may gagawin ka raw dito. Siguro meron kang dito. Yung iba dito siguro merong akong nakikita adventure Maaaring magsisave ka ng money, tapos baka may pupuntahan ka, ganyan. Ganyan natin. About saan si May mga na bagong plano na ako nakikita sa'yo. May nag-block. May iba block ka? Bakit? Mag-save ka ng money, hindi ko nakikita Hindi ko nakikita na na naging stable yung money mo or trabaho. Okay, we have the Taurus, Virgo, and Capricorn. The star pala yan. We have the Aquarius, and we have the Fire and Aries. And also the Earth, hindi pala to. The Water and Scorpio. Yun nga daw, may new beginning sa'yo, mga bagong plano, about sa sarili mo. Kumbaga, andito na yung situation mo na magre-revert ka raw dito. Kung dati hindi ka stable, ganyan. Halimbawa, sa pera mo hindi ka stable, sa relasyon mo hindi ka stable, sa sarili mo hindi ka stable. This daw is the new beginning of reverting. No? Ako nakikita sa'yo. Huwag ka lang malilito, no? Kasi iba dito baka malito. May pagkalito. Baka malito kayo na paano ba mag-umpisang muli, ganyan. Huwag sana, kasi may beginning na kayo. Mas more kayo mag-focus sa sarili niyo dito. 2 of Cups at the 30. The Water and Cancer about. We have the Aquarius, Gemini, and Libra. Taurus, Virgo, and Capricorn. Dalawa. Tignan natin. Tapos na to. Meron daw makikipag-usap sa'yo. Tao na malapit sa'yo. Tao na maaaring kasamahan mo sa trabaho or kuya, kapatid, karelasyon. Nagiging emotion ka tao na may pagbabackstab sa'yo. Tao na hindi ka pinahalagahan. Ingat ka. May tao dito makipag-usap sa'yo, maaaring magkikita kayo or kasama mo na siya, ganyan. Pero ang nakita ko sa tao na to, kung sino man ito, hindi ka daw niya pinahalagahan. Nahandyan lang siya. Hindi ka niya pinahalagahan Nagkakasundo kayo, pero hindi ko nakita na baka naman mangutang to sa'yo Kapag may nangutang sa'yo,
Kakausapin ka daw niya, parang may sasabihin siya, maaring, kasi may taong manggagamit. May tao kakausapin ka na ginagamit ka lang, hindi niya binavalue, o kaya maaring nangutang siya sa'yo, hindi siya makabayad, no? O kaya, may nakita rin ako dito na scam. O, halimbawa, ano naman, sa iba is, maaring lalabas kayo nitong taon na to, pero ikaw ang lahat ng magbabayad. Ganun. May taong na makikipag-usap sa'yo or makikipag-union or getting together sa'yo or makikipag-band sa'yo na aabusuduhin ka daw niya. Kumbaga, they abusing your kindness, ganyan. Ang nakita ko dito. Ingat ka. 8 of Swords. Air in Gemini, Fire in Aries. About saan? You need to be aware. No, may tao dito na kokontrolin ka. Or may isang sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo nang tapusin. Finish the unfinished, kumbaga. It's time to awake. No, it's time to transform. Kailangan mo na rin na magdesisyon dito at magpakatatag. And then, kumbaga, andito yung sitwasyon mo na kailangan mo nang magbago ng desisyon sa buhay mo. Huwag ka daw meron ditong frustration eh. At the fourth, may frustration. Maaring magkakaroon. This is an unexpected to. Na kailangan mo maging aware. Kailangan mo pakatatag dito. Unexpected situation, maaring emotional, pain, deep hurt, madidisappoint ka sa iba. Sa iba dito, away o separation, ganyan. Malaki man o maliit yan. Trauma, loss, conflict, something ganun. Depression sa iba. Mga hindi ka magiging masaya dito. Is more on frustration kasi ito eh. Nor on frustration. Masasaktan ka raw dito. May pain. Maaring may mga sitwasyon na hanggang ngayon is bit-bit mo na pa dito. Maaring nangyari na to in the past na hanggang ngayon bibit-bitin mo siya. Ganun. Kaya sinasabi to, it's time to transform and finish the unfinished. Ano yung si Five of Wands? About saan? Earth in Aries, Fire in Leo. We have the Aries, Leo, Sagittarius. We have the Water and Cancer, and we have the Fire in Leo. Okay, at the tip daw is there's a situation daw, ako na nakikita dito na you will give an effort sa isang sitwasyon pero hindi ka nila maintindihan. Dito. Maybe you will give an advice or support. Ako nakita dito pero hindi ka nila maintindihan. Nakita ko rin dito na meron daw isang bagay sa'yo na bibigyan mo ng effort or bibigyan mo ng hard work. Kasi magte-take a risk ka daw. No, pero nakikita ko dito, maguguluhan ka. Maaring may magbibigay sa'yo ng payo. Ako nakikita dito. Maaring you are in a pain situation, ganyan. At naguguluhan ka kasi hindi mo alam paano mag-uprisang muli. No, ang nakita ko dito. Bali may magbibigay sa'yo ng payo dito. Kailangan mo ditong lakasan ang loob mo ha. You need to be patient and focus in the future dito. Give effort. No, mag-give effort ka to make a new beginning sa buhay mo dito. So, nakita ko dito.
Kailangan mong tibay ng loob dito, o, di ba? New beginning. Kailangan may new beginning ka dito. Kumbaga sinasabi dito na kailangan mo nang tapusin yung mga unfinished business mo, yung old version of you, it's time to awake. Kailangan mo na magpakatatag ngayon. Kumbaga, may magtatapos dito sa'yo. Or ikat mo na daw yung mga dapat ikat sa buhay mo this time. Kailangan mo daw ng lakas ng loob. Focus to the future, sinasabi dito. Focus to the future. Kailangan mo na daw ng may mag-o-open na bagong opportunity sa'yo, no? May mag-o-open. Yan, no? The Wheel of Fortune, no? You need to decide daw. You need to decide this time. Kailangan na daw maging maayos. Siguro dito is parang may mag-cleansing ka. Cleaning house. Parang ikakat mo na yung mga dapat ikat, mga tao, mga toxic person, mga bagay na hindi na kailangan, ganyan, baka alisin mo na yun, itatapon mo na yun. Magkakaroon ka ng revert this time, or you need, sinasabi to, kailangan na ng move on, letting go, may mga dapat kang i-let go. Kailangan ngayon is a new life dito. No? O kasi na to ibig sabihin, end na to ng mundo, end na to. End na to, di ba? Kasi is January na rin. Yun nga, baka yun. Kumbaga, the end of the cycle. Kumbaga, finish the unfinished, ikat mo na yung mga dapat ikat kasi 2025 is entering. Para yung pumasok sa'yo na sa 2025 is magaang na siya. Ganun. Kailangan mo na daw maglinis, kailangan mo na mag-transform, kailangan mo na mai-end sa buhay mo. Ganyan. Kailangan mo na magbago ng mga desisyon. Ganyan. I-close mo na yung isang door at i-open mo yung bagong door sa buhay mo. Arigatou namaste, God bless.